Hello mga kapatid! Kamusta na kayong lahat? Okay, welcome to our channel. Yan, tinitingnan ko lang yung lighting natin. Kumusta na? Kumusta na? Okay? Maganda ang topic natin for today. As always, ito ay may kinalaman sa ating madalas danasin kapag tayo dumadaan sa cancer treatment. At kahit yung mga walang cancer, okay, yung family members, kahit walang sakit dumadaan dito, ang tawag dito ay stress. At kaya maganda itong i-discuss. Una, may mga sumusulat sa akin. Sobrang ng cancer patients, na ang taas na ng stress level, hindi na makatulog, sobrang na yung pag-aalala. Pangalawa, marami sa mundo natin ngayon ay talagang stressed out. Parang ang hirap na ng sitwasyon sa paligid. Marami ng taong ang daling magalit, yung ngit-ngit nila nag-overflow sa social media. Ikatlo, dahil may mga pag-aaral na po talaga nagtuturo sa stress na isa sa mga pinakamatinding nakaka-apekto sa kalusugan natin. Isa na ron si Dr. Gabor Mate and another doctor na panood ko kahapon. Okay, minimension nila ang mga factors that could contribute to good health or bad health. Pagkain, tulog, movement, stress. Tapos binanggit din ng toxins, binanggit din ng light. At may isa pang factor, I think supplements. Okay. So ano ba yung stress? Stressed out ka ba? Ako recently, oo. In fact, bago itong araw na to, nag-attempt ako na mag-shoot ng video, hindi ko talaga natapos because ako'y sabaw. Dumaan ako sa matinding stressful situation. Bakit? Yung pong isang senior pastor namin ay pumanaw. Siya yung spiritual leader ko. So, slowly nag-move na ako away from the grave, pero matindi yung stress na dinanas ko at dinaranas pa rin ng mga ibang nagmahal doon sa spiritual leader namin. And then, I'm sure kayo rin po dumadaan din sa mga stressful situations. Pwedeng temporary, tas hindi naman gano'ng katinding stressful situation. Pwedeng matitinding stressful situations, tapos temporary din. Kunyari, may ano, although tumatagal minsan may pumanaw or nag-break. Pero yung ibang matindi talagang stress permanent, kunyari, you are married to a very toxic person. Okay? Alright. Stress. Ano bang definition natin ng stress? Basa. According to the World Health Organization, stress can be defined as a state of worry, okay, or mental tension caused by a difficult situation. Ano po ba ang difficult situation nyo ngayon? Okay, stress is a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our lives. Everyone experiences stress, okay, to some degree. The way we respond to stress, however, makes a big difference to our overall well-being. Hindi lang yung dinanas mo ngayon, kundi yung next step. Always, yung next step. Okay? Ngayon, ano ba ang iba't ibang pinagmumula ng stress? Okay? Umpisa natin. Maraming pwedeng pagmula ng stress. Naglagay ako ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 kategorya. Okay? Titingnan natin muna. Una, sarili natin, thoughts. Ano yung mga thoughts na naglalaro sa isip natin? Okay, may exercise ako for you. Bubuin nyo itong sentence. I am, tapos i-describe nyo yung sarili nyo. I am, okay. 5 lang. O sige, mag-isip. 5 description. I am, 1, 2, 3, 4, okay, anong nilagay mo sa I am? Nilagay mo ba dyan ay, noong una kong ginawa tong exercise, atin na lang to Bata pa ako nung ginawa ko tong exercise na to. Ang nilagay ko, unang-una, I am beautiful. Ay, kasi sabi ng nanay ko. Okay? Huwag kayo maingay, secret lang yan. Okay, kayo po anong nilagay nyo? Nilagay nyo ba yan? Dyan, kay Tagalog. Ako ay, okay, nilagay nyo ba dyan? Kunyari, I am funny. I am a very good cook. I am a loving mother. Okay? I am, ang tawag mo rito, ano pa ba? I am very good with cleaning the house. Oh, yung bahay mo, linis. Or, baka ang una mo nilagay, I am ugly. I am useless. I am worthless. I am poor. Oh, naku. Yung nilagay nyo po, sinagot nyo rito sa mga tanong na to, ay malaking gauge natin on how you think. Kung sarili natin, ganito kagad ang pananaw natin,
malaki ang possibility na pati sa buhay pagtingin natin, negative din tayo. Minsan, marami tayong mga iniisip na negative na hindi pa naman nangyayari. In fact, ako minsan nahuhuli ko yung sarili ko. Di ang negative yung isip, oh Glenda, walang ganyang sitwasyon, walang ganyang nangyayari, tapos titigil ako. O minsan lang nangyayari yun. Kaya dinidiscipline ko talaga yung thoughts ko. Thoughts are very important. Minsan nasa-stress tayo sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Okay? So that's number 1. Number 2, family. Malilikot ba ang inyong mga anak? Makukulit. Nakakimo ka talunan ng talunan. O kailangan ba ng pantuition? Dagdag pa sa iyong mga iniisip. O diba? May mga ganong sitwasyon po. Ako, meron ako mga pamangkin. Actually, kahapon umuwi ako sa amin. Yung mga pamangkin ko kasi na maliliit noon, yung isa ngayon, 20, I think is 22. Yung isa, 24. Yung isa, 29. Malalaki na sila, tas namimiss ko, tas nalungkot ako kahapon, umuwi ako sa amin. Kasi parang sabi ko, kasi kailangan kong umalis dun sa family namin kasi ang layo ng bahay, tas kailangan ko magtrabaho. Parang feeling ko, na-miss ko yung childhood nila. May porsyento ng childhood nila ako kasama. Pero may time, parang mula yata ng 2019, hindi na. Kasi nandito na ako nakatira sa building na to. So, nalungkot ako. Meron pa 2 maliit na bata doon. Pero bitin ako kasi 2 lang. Dapat at least man lang 3. Tsaka natutuwa. Teka, ayusin ko lang electric fan. Kasi natutuwa ako kapag may mga malilikot na... Yung pamangkin ko lang ha, hindi ako mahilig sa bata ng ibang... yung anak ng ibang tao. Yung mga pamangkin ko lang, kasi nakita ko silang maliliit. Minsan natutuwa ako nung maliliit pa yung mga older pamangkins ko na nagigising ako na naghahagikikan sila. Tapos, may nagbigay sa amin ng Christmas package. May potato chips. Kumakain pa akong potato chips nun. Nararamdaman ko, may gumagano-gano. Natutulog ako sa sofa. Ginano ka, nakapikit na, ginano ko yung kamay ko. Do not touch the potato chips. Tulog Pero, tapos meron silang hawak-hawak na maliit na, yung plastic na baseball bat. Sabi, hawak ng isa, tapos sabi ng isa, on the head! On the head! Napanood sa cartoons, alam ko yon. Dala ko rin bumili ng cartoons na yon. Diba, ako natutuwa ako ng ganun, pero hindi naman all the time nakakatawa yung mga bata. Di ba, minsan nakaka-stress po. Okay. So, ano ba? Titignan ko lang, ha? Ano po ba? Teka, kasi alam nyo, may klase ako mamaya. Titignan ko lang, nag-message yung teacher. Ang tagal kasi kaya, nag-vlog muna ako. May message yung teacher namin. Inaantay ko kasi dapat kanina pa to Pasensya na pa. Hindi kami tuloy today. Okay, Gora tayo. Gusto niyo malaman kung ano yung enrollan ko? O secret lang to Ay, pangarap ko to. Na-inspire ako dito. Bago ko ituloy yung dinidiscuss ko. Kaya mag-aaral po ako. Ang inyong pong lingkod ay nangangarap maging isang chef. Unfortunately, kinikilig ako. Yung talo mo pa yung may crush. At ako po ay nakakuha ng scholarship. So, mag-aaral po ako. Ang lesson po namin, grabe intense to. 1 p.m. to 9 p.m., 8 hours for 40 days. Unang lesson pa lang yan, 40 days. May isa pa ako ngayon enrollan. Pagiging chef din. And then, pagdasal niyo po ako kasi medyo matagal po yung aral. So, hindi tuloy yung klase. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan. Okay. So, ano nga yung kinukwento ko? So, nandun ako sa family, babalikan ko lang. I hope matumbo ko yung okay. So, minsan, medyo may magulo yung situation sa family. Andiyan na yung papasok na yung stress ka kasi nag-iba yung dynamics sa bahay. Okay? Parang muna to. Nag-iba yung dynamics sa bahay. Paano na yung preparation ng mga baon ng mga bata, si mister, nahihinto sa trabaho. Yung isang kakilala ko, yung asawa niya, nagda-drive ng tricycle, hindi na siya masamahan. So, hindi siya makapagpa-check up kasi sa Taytay siya nakatira. Ang ospital na pupuntahan niya ay sa PGH. Walang gusto sumama, walang makasama. Tapos yung anak niya, 17 years old, lagi na raw mainit ang ulo, hindi siya sinusuportahan. So, in a way, nalungkot ako for her. May mga ganun sitwasyon na, mahirap. Ako po, di ba, I'm not married. Nung nalaman ko po yun, sabi ko, Panginoon, salamat po kasi kahit papaano ako, may mga kaibigan na sumama sa akin nung on-treatment ako. Pero, nakaka-stress po talaga, di ba, sa pamilya natin. Nung
pandemic. Ibang hirap-hirap ng sitwasyon. May mga stressful situations sa family. And I think, bilang mga tao, part po yun talaga ng dynamic ng pagiging part ng isang pamilya. Nagkakaroon po ng mga stressful situations talaga. Minsan kulong sa ganito, minsan sobra-sobra sa ganito. Okay? So next, another source of stress, work or business. May pag-aaral po na ginawa dun sa mga taong nag-remission at ang sinasabi po talaga ng isang doktor, in-interview niya yung mga taong, inaral niya yung cases ng mga taong nag-remission, more than 1,000 plus actually, yung buong document na yon, yung mga cases na yon, may kopya ko nun, okay? Ang dami nun, pero ang kinukwento niya, yung mga in-interview nila, sabi niya, yung ibang tao, na nag-remission sila, some of them had to change their diets, some of them had to change their marriage. Sabi na stress siya sa asawa niya, o iba yung toxic yung relationship. Yung isa naman ay, yung iba naman, they have to change their jobs. Ako po ay example ng tao na I have to change my job. One of my major jobs during that time. Example, dubbing director po ako ng mga palabas sa streaming apps at sa mga ibang TV stations. Dahil sa style ko of directing na binabasa ko lahat ng scripts in advance, tinitingnan ko kung nakasync sa video, pag hindi nakasync, pinamarkahan ko ng dilaw or green or pula, binabalik ko sa writer, pagbalik sa akin, check ulit kung sakto na that way. Pag sumalang po yung mga dubbers ko, banayad na. Maayos na, konti na lang yung correction. Sa'yo kung doon ako mismo nagko-correct, tapos naghihintay yung technician, naghihintay. So, yung style ko of directing, ganon. Medyo masinsin, nasa-stress ako. Nung recently na naman, nagkaroon na naman po ng problema, alam ko ay nahahalata-halata nyo na po yun na ako ay dumaan sa treatment. Ay, hindi, binalita ko na pala. I was on radiation. Nung dumaan akong ganon, naku, alam nyo ba, di nag-chemo pa ako, oral chemo, 2 months. 2 months. Pero alam mo, na-realize ko, sabi ko, teka muna, lahat ng kinita ko dito naubos. So sabi ko, ayoko nang mag-direct. Magdadub na lang ako. Ano yung mga sample ba ng dinub ko in the past? Kakatapos ng ipalabas. Jewel in the Palace. Si Jang Gyum. Ay! Napanood nyo yun. Ang inyong lingkod po ang nagdub doon. Kay Jang Gyum. Si Yung E. Anyway, I had to change my job. Maliban doon sa work before, because I'm also running a company, meron po kami na-handle na stressful na client na ang tagal namin makarecover emotional after ng client kasi sobrang kulang ng panahon ng preparation tapos hindi sila mababait. On social media, mabait sila. Pero in person or kapag ka-interact mo na, hindi stressful people sila. Kaya sabi ko, hindi na tayo maglilingkod sa mga yan. Pero recently rin po, sabi ko, ayoko na. Sabi ko, hindi worth it. Kailangan meron tayong condition yung kahit papano, kahit na hindi gaano kalakihan yung project na yon, at least naging masaya tayo trinatong mabuti, hindi tayo inaglahi. Parang ganon. Kasi may time na mapupundi ka rin, kayo po ba'y napundi na? Ako po'y napundi na rin. Okay? Ngayon, recently, meron ako experience. Sa isang project na hinandle ko, merong pumalpak. Nagkamali. Nakita ko naman yung sitwasyon, I was there. Move on ako. Kaso, yung direct line, tinatanong, ano nangyari? So, pinag-explain ko sila. And then, ano nga, hindi ko masagot, ano nga nangyari doon? Malakas yata yung boses ko kasi nasa mall ako. Tapos, yung isang kausap ko na isa, parang na-shock yata, hindi sila sanay na openly din sinasabi sa kanila yung mali. I had to understand na this person had never had a job. Hindi pa siya nakakapagtrabaho sa real world. Ang exposure lang niya, maliban sa kanyang barangay, ay church work, kung saan ang babait ng lahat ng mga tao. So, sabi ko, nainis ako, ang dami niyang time maghanash. Sabi ko, Glenda, you have to understand, hindi pa to nakakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya kung saan very common na ipipinpoint ang mga mali dahil meron kayong mga client, kailangan yan i-check para ma-correct. Hindi yan para manise dahil hindi naman kayo mag-i-improve o yayaman sa ganyan, kundi para makita, okay, eto yung mali, i-correct natin to, eto yung dapat na mangyari next time. Para makasave ng time, ng energy, ma-protect ang safety ng everyone, and my growth. Happy, di ba? Para hindi mauulit-ulit ang pagkakamali. Hindi niya yung kinaya. Sabi ko nga, ano ba to? Mahinang nilalang. So, na-stress ako sa kanya. Pero, inisip ko, may reason kaya ganun ang reaction niya. Imbis na patulan ko pa, ayoko na rin kasi sa chat,
magkikita naman kami ulit, kakausapin ko na lang. Okay? I have to understand na may mga taong hindi nila kaya ng honest na, kasi sa amin very common yun, na detailed ng work. If you're working for international streaming apps, detalyado. May mga legend yan. Ito lang mga lines ang idadub. Ito, mga songs, idadub yan. Ito, i-retain yung French. Detalyado kami. Ito, hindi siya sanay ng ganon at hindi sila sanay because in that community, the Wi-Fi is slow but the gossip is fast. So, ang mga tao, hindi sila direct magsasalita sa'yo, they will talk behind your back. E nasa-stress ako sa ganon. Sabi ko, it's very scary to be in this kind of community. Kasi, sanay po ako sa community namin na itong mga dito, mga tao, they're very polite, walang pakialaman, they're very, very polite, very busy, mga CEO yung iba dyan, mga nagtatrabaho. Tapos, pag dumaan ka, wala kang worry na may magbubuo. Ay, alam mo, bagong kasal yan. Ako, ang napangasawan yan ay biyudo. Nakita ko sila sa sa jeep. Hinahaplos ang buhok. May mga ganong kwento. I have to adjust. Nasi-stress ako. And sabi ko nga, Panginoon, how can I work in this situation? Who can I trust? Who can I trust? So, kailangan ko pong mag-adjust kasi doon po talaga sa buhay natin, hindi naman po lahat ay kapareho natin mag-isip. Kailangan po rin natin mag-adjust and magdasal na bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Pero sobrang na-stress ako doon at kapag na-piss off na tayo, mas mabuting wag muna tayong mag-respond. Nag-respond ako, mahaba, pero very professional yung pagkaka-respond ko kasi inantay ko magkita kami in person. Kasi hindi naman to, hindi ko naman siya ko-cornerin, pero sabi ko, nabasa mo na? At sabihin ko, magiging normal sa iyo ang pagtanggap ng correction kapag nagtrabaho ka na sa isang malaking kumpanya. Kulang ka pa sa exposure, gagawin ko na talaga. Hindi ko makaka-relate, especially, na siya yung kadil ko, hindi na siya bata. Adult na ito, tapos hindi pa rin siya naghahanap ng trabaho. Ayaw niya yata. And sabi ko, iba ang mindset nito, mag-usap kami in person. Na-stress ba ako? Na-stress ako. Nandal ko na lang. Okay. Next, relationships. Sa buhay po natin, merong, yung iba sa atin in a relationship, yung iba may mga relationships, mga friendships, relatives. Minsan, naalala nyo lang yung minsan, okay, kunyari, pag single, reunion, uy, kailangan mag-aasawa. May mga ganon, diba? Minsan mahirap po umiwas, especially in our culture, kasi we are Filipinos, close sa mga ganito, close sa mga ganyan. Pero kung hindi na po nakakatulong ang relationship sa atin, baka pwede mag-set ng boundaries. Okay, ako ba nag-set ako ng boundaries? Opo, nag-set po ako ng boundaries. May mga bagay po na hindi ko dinidiscuss. Classic example na lang po, yung recent na diagnosis, pansin nyo po ang tagal ko, hindi ako nag-announce noon ng directly. Kasi may mga reason po noon. Mas stress ako masyado, baka may mag-message na, "Hoy, natatakot kami para sa'yo kami humugot ng lakas." Baka may magpaalaga, hindi ko yun kayang i-comfort. Kasi I only had enough strength for myself. Pangalawa, baka hindi na naman ako mabigyan ng trabaho dahil matatakot yung mga bossing. Pero inunahan ko na yung mga bossing. So alam nila, binibigyan pa rin nila ako ng work. Okay? Ikatlo, baka ulanin po ako at ma-stress ako sa mga friendships natin dyan na magbibigay ng mga, "Uy, panoorin mo to, kainin mo to, lagain mo to, pigayin mo to, ano ba yan? Tapos, dikdikin mo to, pakuluan mo, lagain mo." Baka ma-overwhelm ako ng mga ganito, may gumaling sa ganyan, may nahil, nalulok. Kaya nag-set ako ng boundaries. Ang nakakaalam lang, pamilya ko, mga pastors, at yung mga professors ko sa Bible Seminary and some of my best friends. May mga pagkakataon po na potentially because of our situation, meron mga bagay na mangyayari sa buhay natin na hindi kayang i-handle ng maraming taong we are in a relationship with, pwede kong anak, friends. Maganda po mag-set ng boundaries para hindi tayo mas-stress. Ngayon, nabanggit ko na po ang 4 na pinagmumula ng stress. Self, yung mga thoughts natin, family, work, relationships. Magbabanggit pa, sabi ko isa na lang 2. Isang babanggitin ko pa ay ang nakaraan. Yung iba po sa atin may pinagdaan ng trauma. Lahat po ng traumatic experiences ay stressful, but not all stressful situations are traumatic. Kunyari, sumakay ka ng MRT, napagod ka, kakaakyat, siksikan, ay,
nakaka-stress pero hindi yung traumatic. Unless may ma-witness ka na krimen or something. O yun ang magiging traumatic. Minsan po, etong ganitong situation na malalim ang pinag-ugatan, mas makakatulong po dito pag dumaan tayo ng counseling. Okay? Kasi sila po ang tutulong sa atin maghimay-himay. Ako po magaling na ako maghimay-himay because huge part of my life, I was going through counseling, my therapist, especially po na nagsusulat ako ng script on sexual abuse. Writer po ako sa pelikula. Okay? May pelikula po ako at nasa YouTube yung trailer. Alright, so dumaan po ako sa time na I was going through counseling, so natuto ako maghimay-himay. Nakakatulong po ang notebook. Kailangan meron tayong journal. So, doon mo isusulat yung bakit ka nabubuisit. May isa na po kasi expert na nagsabi, you are not upset about what you are upset about. Minsan, iba ang rehistro sa iyo ng isang sitwasyon, hindi dahil sa sitwasyon na yan, kundi dahil may karga na yan from the past. Kunyari, kapag ka ikaw ay, nagpunta ka sa party, yung boyfriend mo, nakita mo, nalingat ka lang, meron ng sa'yo na iba. Pwedeng, alika nga dito, nakakaasar ka, nalingat lang ako. Pero, yung sa iba-iba karga nun, magsisell, naku, baka nagpalitan na sila ng phone number, baka nagka-add na sila sa social media, baka iba na kasi, in the past pala ay naranasan niya na siya ay kaliwain at nagsimula sa pagsasayaw sa disco ng o, di ba? O, nasa ABC of Jealousy yun. Okay, nilecture ko na yan before. Alright. Ngayon, yung nakaraan natin, pwedeng magkarga yan ng stress sa sitwasyon natin ngayon, especially kung merong mga triggering situation. Sa ganitong po pagkakataon, makakatulong ang mag-journal, na sabi ko nga, and then counseling. It would also help kung you will discuss this situation with someone you trust. Kasi medyo mahal din po ang psychologist and psychiatrist. If you can afford it, go for it. But if there's someone you trust, pwede nyo pong i-discuss sa kanya. Ang swerte nyo po kung yung asawa nyo ay pwede nyo makausap ng ganito. Ako po may mga friends ako, may mga counselors ako because of my advocacies, cancer, sexual abuse, mental health, and I live solo. So, sinurround ko na po ang sarili ko ng mga tao na magbibigay sa akin ng payo. Okay? Strategic na po ang pagkakapwesto ko sa buhay ko because I need to survive. And I need not to remain strong, but when I'm weak or I'm stressed out, kailangan meron akong outlet, meron akong napapagsabihin. Pero alam nyo, meron akong friend, pag stressed out ako, napipiss off na ako, na-realize ko, hindi close kami, hindi siya yung tamang tao pagsabihin. Nagugulat siya pag nagsasalita ako ng, kunyari, maanghang yung sinasabi ko. Hindi siya yung tamang tao pagsabihan. So, meron akong tamang tao na pagsabihan na tanggap niya ako for who I am. Ngayon, nabanggit ko na itong past. Ano pa yung isa? Yung health natin, source ng stress. Kaya maganda po mga kapatid, di ba, dumadaan tayo sa treatment. Kailangan po ma-realize natin na number one mag-aalaga pa rin sa atin ay tayo. Okay? Babantayan po natin at babanggitin ko ito mamaya sa pag-alaga sa sarili. Maliban po sa treatment, meron po tayong mga dapat gawin, not only to monitor stress or to manage stress, kundi para din suportahan ang ating katawan natin. Dahil tayo pa rin ang nagdidesisyon sa katawan natin. Tayo nagde-decide kung kailan kumain, kailan matutulog, ganyan, ano kinakain, ganyan. At ito yung dito tumutubo yung tumutubo ko, ano man yung tumubo sa atin. So, didiscuss natin yan ngayon. Okay? So, pagdating sa pag-manage ng stress, okay? Ano ba ang dapat natin gawin? Kasi ang effect nitong stress sa atin, hindi lang sa hindi makatulog, hindi makakain, irritable, madaling magalit, nagraran sa social media, tapos, puro negative na naisip natin. At kapag matindi ang stress, pwede kang magka-ulcer or ito pa ay pwede mag-cause ng iba't ibang sakit. Okay? Iba sa mga kundi yung iba dito sa sobrang stress nagkaka-diarrhea. Yung iba na apektuhan ang kanilang mental health. Yung iba ay nagkakaroon ng heart problems pag sobrang stressed out. Yung iba ay nauwi sa cancer. Yung iba ay dahil nauwi sa bisyo, nagkakaroon pa ng ibang mga chronic illnesses. Or dahil kumakain ng sobra-sobra excessive ng iba't ibang bagay, nauwi sa diabetes at ibang pang mga difficult health conditions. So, ano ang dapat natin gawin? Number one, we have to realize na ang stress ay isang kalaban
na pwedeng magmula sa atin at sa ibang tao at sa ibang sitwasyon at ito'y mga nandyan dahil tayo tao. Pero ang maganda is pwede natin itong i-manage. Maliban sa pag-identify ng stress triggers or stressful situations, monitor natin yung usual response natin. Nagtatatala ka ba? Tapos nagkukulong sa kwarto, hindi ka na nakikipag-usap. Importante yung next step. Ang maganda dito is, dapat alam mo, kapatid, kung paano ka nag-handle ng stress. Ako, I talk to someone, talk therapy. I write. When I'm really pissed off, I have to talk to someone na talagang yung passionate. Hindi ako masigaw. Okay, pero kung kayo sumisigaw, ano yan, walang problema. Kasi iba-iba naman tao. Hindi ako masigaw na tao. Trinay ko, ay, hindi bagay sa akin. Hindi ako yung madabog, nagbabasag, nagsusuntok. Nope. Ingatan po nyo, ay may alam ako sa isang TV network na stress na galit. Nagsuntok siyang gano'n sa silya, aba, lumabas yung buto. Kaya huwag yung gagawin nyo. Kasi may mga pag-aaral po, pagka nag-exert ka ng yan, suntok. Lalo ka pang nagagalit. Okay, ako, I just have to talk at maanghang talaga yung, talagang yung ambuga. Talagang, kasi naman, gano'n. Tapos nun, okay na. Yung pag-express ng stress or ng galit, minsan nagko-combine yon. Yung healthy way is in the moment at related sa sitwasyon. Pag na-express mo na, boom, wala na. Kaya kailangan marunong tayo, una, mag-identify paano ba tayo nagre-respond. Ano ba yung normal natin? Pangalawa, tanong, helpful ba yan or detrimental? Or baka nakakasakit tayo ng sarili natin, sinipa ang aso, binalibag yung ganito, ganyan. O, babantayan natin yon. Hanap tayo ng healthy way to express our anger or our stress. Tapos, ang isa dun sa akin nga, I talk and then I write and then minsan I seek counseling. May isa pa akong ginagawa minsan at gustong-gusto ko to kasi po ako ay introvert. I don't like hanging out with a lot of people. Pag-dubbing lang sa public mode, pero pagkakain sa lang gusto kong kausap. Usually, mag-isa nga lang ako eh. Pero when I'm going out, pagka-road trip, gusto ko isang kasama lang, isang tao lang. Baka minsan kailangan nating mamasyal. Ang mahal naman yan, Miss Glenn. Ay, malapit naman. Ano ba naman yung pumunta sa Tanay? Mura lang naman ang entrance. Ako, nag-jeep lang ako pag pupunta. Mamasyal konti. Huwag na magsama ng mga taong masyadong madrama kasi ako kaya lumalakad akong wala kasama. Baka gawin pa akong counselor. May problema pala, mas malaki. Tapos pagdating doon, din ako nakapaya, iniyakan. Alam niyo ba, pag nagpo-post ako, nagbabiyaya ako Glenn, sama ako sa'yo. Sabi ko, bakit ka sasama? Kasi mukhang saya-saya mo. Gusto ko sagot, kaya nga ako masaya, mag-isa lang ako. Okay, mamasyal. Pero babalik pa rin tayo sa hindi mahal, matulog. Anong oras ka dapat natutulog? Basta 7 hours, 7 to 8 sa age natin. 7 to 8, I am 51. 7 to 8 hours. Ako na bubuo ko to. Alam ko dapat 9:30 nakahiga na ako, pero minsan pag humiga ako ng 10, good pa, 10:30 yan. Basta makaka 7 hours ako. And then kumain ng maayos. Whole food. Ano yung whole food? Okay? Food in their natural state. So, grains, katulad ng brown rice, healthy, oatmeal, whole rolled Tapos, yan, mga isda, chicken. Hindi ako vegan sa ngayon. Okay, pero kumakain ako ng mga vegan food. Mga vegetables, fruits, nuts, grains. Ako, meron ako itong garbanzos. Ang style pala doon, pag bumili ka ng isang latang ganun maliit ng garbanzos, ilagay mo na ako nilalagay ko na sa jar. Pag nilagay mo, dapat kasama pala yung tubig, nagkamali ako, tinanggal ko yung liquid sa loob. Sando ka lang, hati mo yung sa 3, kasi isang serving. 3 servings yun eh. Lagay mo sa pagkain mo. Gagawin ko rin yun sa beans. Okay? Beans, ayan, mga legumes, importante yan. Mga semi-processed food, katulad ng tofu, ayan, pwede na yan, semi-processed lang naman. Tsaka yung sardines sa canning, kasi yun ang talagang pag-prepare doon eh. Okay? Okay lang, pero usually, yan, gulay, prutas, yan, whole food. So, importante. Mag-stick tayo sa mga simple, katulad ng pagtulog, pagkain, at yun nga, ang pahinga kasi yung tulog eh. Okay, tapos pagsusulat, pagkausap sa mga friends, and then, ingat na rin sa mga nakaka-trigger sa atin. Importante minsan sa family, pag-uusapan na ano yung mga sitwasyon nakaka-trigger sa'yo. I think I've already mentioned going through counseling. And 6, gusto ko lang i-mention, purpose.
Ano pa sa tingin mo ang purpose ng buhay ko? Ako, before itong recent delubyo, alam ko na mabuhay, kaya inis na inis kong galit na galit talaga ako nung meron na namang gremlins. Kasi alam ko, Lord, magsa-start pa lang tayo ng plano. Ano ba tong hindi ko nagagawa ng tama? Bakit ba ulit? Pero alam ko, like, ang lakas ng desire ko to live. Kasi alam ko, meron pang pinapagawa sa akin ang Diyos. And ito yung motivation ko para magpursige, lalo maging healthy. And I took control of my own healing. Kasi nakita ko na sa akin, sumasablay yung, diba, nag-chemo na, nag-radiation, bumabalik, sumasablay. Gagastos na naman ba? Sabi ko, mukhang kailangan tingnan ko ng sarili ko. What is it that I'm not getting right? Ano ba ang breeding ground? Ako pa rin eh. So, ang dapat pa rin mag-ayos niyan ako. Dahil, ako ang nagde-decide kung ilang oras ang tulog ko, anong oras ako natutulog, anong mga pinagkakakain ko, ano yung mga thoughts na iniisip ko, kailan ako nagpapahinga, kailan ako nagbabakasyon. Ako, yun ang 5 pillars eh. So, ako na nag-aayos ngayon ng buhay ko, nagmamanage ng stress. Kaya, sometimes, I just prefer being alone and pili. Kasi, gusto ko lang pong maging simple ang buhay ko para po wala na pong gaanong stress. Yes, nasa-stress pa rin ako. Di ba, kinuwento nga po kanina. Pero, kahit pa paano po ay namamanage ko na. Sana po ay na-manage nyo rin po ma-manage nyo rin po ang inyong stress at sana po ay nakapulot kayo ng aral base rito sa mga shinare ko. Importante po ito kasi isa sa mga factors na nagkakos ng matitinding sakit sa ngayon, modern day. Kahit mga bata ay stress, kaya ito po ay very related, very timely, very relevant sa ating sitwasyon, whether you are on treatment for CA or a survivor or a family member or a medical practitioner, nawa po, or bisita dito sa ating channel, nawa po yung nakatulong sa inyo ito. Okay? At isa sa mga stressful situation kapag nakakimo, yung pag meron ng side effects, tas naglalabasan, di mo alam ang gagawin, di mo alam kung sino tatanungin mo ganito po. Meron akong eto na hanap. Ay, syempre. Ito na, okay? Gumawa na po ako ng libro. Lahat po ng mga natutunan ko during cancer treatment, even after that, sa ibang pasyente na nakasurvive at natulungan ng kanilang mga research, ng kanilang mga kamag-anak or mga survivors no friends, yung mga natutunan ko, nilagay ko na po rito. Maliban doon, naglagay din po ako ng mga insights tungkol sa pag-handle ng emotions natin during cancer treatment. Dahil, meron ako nilagay dito, the way we handle our emotions during cancer treatment has a direct effect on the recurrence of the cancer. Yung pag-manage natin ng emotions natin, pwedeng ma-stress, may fear, may ganito, may ganyan. Nilagay ko rin po dito. Not only that, how we deal with our thoughts, yung mental turmoil natin, meron din po akong lessons dito kung paano ang gagawin. Pagka tayo hindi na makatulog sa gabi, may mga ganito nang iniisip, gulong-gulo na. Spiritually, alam niyo po ba ang pagpapasalamat sa Diyos ay nakaka-improve ng immune system. At importante po ang immune system dahil ang immune system natin ang nanguhuli sa mga malilinggit na pakalat-kalat na cancer sa katawan natin. Okay, meron po ako ditong lessons at may guide po dito kung paano magpasalamat sa Diyos, maging grateful. Maliban po doon sa libro, pag bumili po kayo nito, nasa Shopee na tayo ha, nasa Shopee. Search nyo lang, Stage 3G nga pala yung title. Stage 3G, Grit, Grace, and Gratefulness. Grit, tapang. Grace, grasya ng Panginoon para magawa natin yung dapat gawin. And gratefulness, pagpapasalamat. Nasa Shopee na po tayo, okay? Or PM nyo ako sa Facebook if you need instructions. Para research nyo lang, Stage 3G Shopee. At maganda po ron is nagdagdag na ako ng mga klase ng pagkain na magandang i-consider natin. Piliin nyo na dun yung mga kinakain nyo na. Okay, meron dong team meat, team gulay, team prutas, o yung mga pagkukuha natin ng nutrients natin, damihan na yung gulay at prutas, may mga nuts pa doon, may mga pwede pang mainom. Dahil po, ang mag-aalaga pa rin ng kalusugan natin ay tayo mismo. At tayo pa rin po ang magde-decide ng kinakain natin at yung kinakain natin ay pwedeng tama, kaya hindi masyadong tutubo ang mga kung ano-ano, or kung may tumubo man, makakalaban ng katawan natin.
makakapag-depensa ang katawan natin, makaka-remain strong ang katawan natin during cancer treatment. Or, kung healthy na tayo, at least hindi na siya tutubuan ng kung ano-ano. Importante po ang nutrisyon. Hindi po tayo gaano natuturuan, tayo na po ang bahalang mag-take ng initiative para matuto kung ano yung mga tamang dapat nating kakainin. At may nilagay po ako doon listahan ng mga nakikita ko sa palengke o sa grocery available sa Pilipinas na mga pagkain na pwede nating i-consider at ihalo sa ating pang-araw-araw na pagkain. Malamang yung iba doon kinakain nyo na po. At least may idea tayo na tama pa lang ating ginagawa. Okay, stage 3G po, libro magandang may personal companion na tayo, guide natin sa ating cancer treatment para hindi na ma-stress sa side effects. At may nag-feedback na po. Ang tawag niya, healing book. Yung isa doon, sabi niya, first part pa lang yung binabasa niya, naiiyak niya na siya dahil nakita niya hindi siya nag-iisa. Ang dami ng mga feedback po, pinadala na sa akin. Babasahin ko sa mga susunod na araw. Pero sa mga gusto pong magkaroon ng personal copy, I'm still gonna give you the 20% discount. Go to Shopee. Tap nyo, Shopee Stage 3G. Okay, makahanap nyo na po. And before we say, Babu, hello kay Lola Juanita. Okay, on-key mo siya, nagpapabate. Okay? So, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsama. Again, Stage 3G. And kung meron po kayong ka-breast friend or on treatment din na kaibigan nyo na pwede nyo pag-share nitong video na to, please share this video with them para mas marami tayong matulungan. Okay? So, maraming salamat po. God bless you all. Stay safe and keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po. Paalam. Bye-bye.